Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. Bali, meron lang akong isi-share sa inyo sa mga baguhan technician lang. Ayan, so meron kami nabili dito na aircon, window type mga ka-DIY. Ang brand nito ay Panasonic. So ito siya mga ka-DIY, malaki yan. So kasama nito pagbili namin ito, yung mga refrigerator na maliliit. Ayan, tatlo. Tapos meron pa doon sa baba, nabili natin yan. Tapos yun, nabili din natin. So ang problema kasi nito mga ka-DIY, binili namin ito sa halagang 1,000 lang. Yan, so pull out ito sa hotel, binili namin. Ang problema nito, sabi nung pinagkuna namin, na ito daw ay gumagana pero hindi lumalamig. So testing muna natin mga ka-DIY. Tingnan muna natin kung anong problema nito. Ayan. So meron tayong ditong outlet yan. Power on natin kasi sinaksak ko na yung kanyang saksakan ito. Yung AC cord natin sinaksak ko na dito. Saksak natin. Yan, tapos power on natin. So power on natin. Yan, so meron tayong power dyan. Dito naman sa kanyang switch, i-on muna natin yung kanyang thermostat. Ito, on natin yung kanyang thermostat. Tapos on natin yung low fan. Low fan, high fan, low cool at saka high cool. Yung low cool at saka high cool, ito yung compressor. Ito naman yung fan natin. Ito naman yung off at saka yung kanyang swing para sa dito sa harapan. Yan dito. So dito tayo mga ka-DIY. Kapag nag-switch tayo dito sa low fan, ibig sabihin yung fan sa low ay gagana. Tapos yung high fan naman, ibig sabihin ng high fan, ito yung fan para sa malakas na fan. Yan. Yung low cool at saka high cool, kasama na yung low fan at saka high fan dito sa dalawa. So compressor at saka fan ang gagana dito. Ngayon kapag ino natin to, dahil nakasaksak na tayo doon, kailangan gumana yung kanyang fan dito sa low fan. On natin. So walang reaksyon yung kanyang fan at hindi umiikot. Ayan. So hindi umiikot yung kanyang fan. Ayan. So dito naman tayo sa high fan. So ayaw gumana yung kanyang fan pa rin. Ayan. Walang reaksyon doon sa kanyang fan motor. So ibig sabihin may problema tayo dyan mamaya. Tuturo ko na lang sa inyo. So kapag dito na tayo sa low cool at saka sa high cool, pag umandar yung compressor, ibig sabihin lamang sa pan ang may problema. Kaya siguro ito na pull out at hindi lumalamig, siguro dahil sa pan niya. Kasi walang ibubuga yung pan dito sa harapan mismo. Dito. Okay, so low cool natin, kailangan gumana yung compressor. Yun, gumana yung kanyang compressor. Yan. So naririnig nyo naman na gumagana yung kanyang compressor at mapapansin natin dito sa evaporator side nya ay nagyayelo. Yan o. Ibig sabihin kapag nag-build up ng yelo yan, possible na walang problema yung ating mga aircon. Kaya possible na hindi lalamig yung ating aircon sa pamamagitan ng fan, dahil hindi nga gumagana yung fan, walang ihigupin sa evaporator at walang ibubuga yung evaporator dito ng kanyang fan. So yan, napapansin nyo nagyelo na. So ito mga ka-DIY ay okay pa or good pa. Ayan, umuusok sa yelo. Yan o, nag-a-ice na yung galing natin sa capillary tube. Yan. So working properly mga ka-DIY at good. So itong kanyang itong lagayan natin ng refrigerant, so hindi pa na-repair. Wala pang history ng repair dito sa kanyang access line. So ibig sabihin matino pa ito mga ka-DIY kasi nga pull out lang naman ito. Ayan, so good naman yan. Kung napapansin nyo, ayan, nagyayelo. Nagbibuild up na siya ng yelo. Pag nawala yung yelong yan, ibig sabihin lalamig na yung ating aircon. So ang problema lang talaga niya, yung fan ay ayaw umikot, kaya ito ay na-pull out. Yun, ganito yung bumasa ng kanyang history kung bakit siya na-pull out. Sa low cool pa lang tayo, sa high cool, same lang naman yung low cool at saka high cool. Ang pinagbago lang naman dito ay fan. So yun, yan o, nagyayelo. Kasi nga wala siyang, hindi gumagana yung kanyang fan. Yan, malamig na yan kung tutusin. Kasi nagyelo na yung bandang dito. Fan na lang kulang dyan. Ayan, so dumidikit sa sobrang lamig. Kaya kapag magyelo yung inyong mga aircon, possible din yan na sira yung kanyang fan or hindi gumagana dahil nga hindi lumalamig dahil sa kanyang fan ay walang ibinubuga dito. Ngayon, power off muna natin. So okay na yan, gumagana na. Yan o, nagyelo na hanggang ilalim. Power off muna natin. Yan. So
possible kapag gumagana yung compressor at ayaw gumana yung fan, ang possible na problema ay yung kanyang capacitor papuntang fan or mismong motor ng fan. So paano ba mag-test nun na kung capacitor ang sira or yung mismong fan talaga ang may problema? So ngayon ipapakita ko sa inyo step by step kung paano malaman kung sa capacitor ba ng fan, motor, or yung mismong capacitor mismo. Okay, so buksan muna natin ito. May isang screw dito sa ano niya. Yan. Ito yung kanyang capacitor o starting capacitor. Okay, titest muna natin yung fan or yung kanyang capacitor. Tara. So nagkaroon tayo ng problema doon sa kanyang fan. Ang gagawin natin, yung connection nga na galing doon sa fan motor natin dito, yon, tatanggalin natin yan muna. Yan. So bago natin tanggalin yan, hanapin muna natin yung connection ng fan dito sa kanyang starting capacitor niya. Dito muna tayo magtatanggal. Titingnan natin kung nagkaroon nga ng problema dito sa kanyang capacitor o starting capacitor. So ang value nito mga ka-DIY ay yan, 30 by 3, 33 UF para sa compressor at saka 3 UF para doon sa kanyang fan. Medyo burado na, ayan. So medyo nabura na. So hanapin natin, ito yung connection papunta doon sa fan motor natin. Then tatanggalin natin yung dalawa. Ayan, ito. Yung red at saka blue. Yan. Bali apat na wiring dito. Yung dalawa, yan ang common. Ito yung common niya, yung blue. Common. Yung starting niya, ito yung kanyang starting, yung solo, yung red dito. Yung blue naman, yung blue wire, yan yung kanyang common. Okay? Yung natira dyan, yan na yung speed. Ito yung dalawa. Itong dalawang wire, yan yung speed. Ito. Yun. Nanggagaling dito sa ating switch ng low fan at saka high fan. Okay? So tatanggalin natin yan. So bago natin tanggalin, dito muna tayo ngayon sa kanyang capacitor. Tatanggalin natin yung connection na nanggagaling doon sa fan papunta dito sa ating capacitor. Dito muna tayo sa capacitor mag-trouble. Okay, so tanggalin ko lang muna. Ito ang dalawa. Ayan. Napapansin nyo, ito na yung wiring nya. Then ititest natin yung wiring na pinagtanggalan natin. Dito nagmumula sa capacitor o nanggagaling. Tester muna natin dito. Set lang muna natin dito sa ating tester sa yan, capacitance. Yan. So select tayo dyan. Hanapin natin yung capacitance meter. Ito yung NF or nanofarad. Diyan tayo mag-test ng capacitor. Kailangan makuha natin dyan ay UF. So base dito sa specs niya kanina is 33 UF by 3 UF o 3 microfarad. Ngayon, tester tayo dito sa kanyang capacitor dito. Yan yung wiring na pinagtanggalan natin kanina. Kung nakukuha natin dyan is 3 UF. So ibig sabihin wala tayong problema sa kanyang capacitor o sa starting capacitor natin. Wala tayong problema. Kaya yan, 3.0 ibig sabihin yan 3 UF. So yung specs nito, batay dito sa specs ng capacitor is 3 UF. Ito medyo nabura na. So ito yon, yung 3. So ibig sabihin nung tinester natin ay good yung kanyang capacitor. So dito tayo nagkaroon ng problema sa kanyang wiring or sa motor. So possible niya doon sa kanyang motor yan kapag good dito sa capacitor, wala nang ibang sira yan kundi dito sa ating fan motor na mismo. So ang gagawin natin, tatanggalin natin to. So bago natin tanggalin yan, itester muna natin yung dalawang wiring na nanggagaling dito sa ating capacitor. Titingnan natin kung may resistant itong dalawa, yung common at saka starting. Common at saka starting lang naman to. So select tayo dito by resistance. Yan. Dito tayo sa may ohms, sa may buzzer. Kung ang tester nyo walang buzzer at saka ohms lang, pwede rin naman yan. At least meron tayong nare-reading. Okay? So ilagay natin yung isang probe dito sa capacitor. So ilalagay ko lang muna. So wala kasi akong taghawak ng camera, kaya yan, nilagay ko muna yung dalawang test prod natin. Kung napapansin nyo, meron tayong resistance na 296 ohms. Ibig sabihin lamang buhay itong dalawa, yung running at saka starting nya or yung common nya. So ibig sabihin na nanggagaling dito sa capacitor natin ay meron siya nakukuhang 296 ohms. Ibig sabihin lamang buo yan o wala tayong problema sa dalawang koneksyon.
Ngayon naman kailangan yung speed niya ay meron ding reading. Itong dalawang speed na natira, tatanggalin ko lang. So bali tinanggal ko muna yung dalawa dito sa starting at running natin. Yan, tinanggal ko muna yung dalawang test probe dyan. Tapos nilipat ko dito sa speed. Ang lumabas dyan, meron tayong reading na 50 ohms. Ibig sabihin lamang okay pa yung mga speed niya kasi nakakuha pa tayo ng reading o resistance. So mataas ang chance na good pa itong dalawang connection para sa ating speed, at good naman itong ano natin, yung starting at saka running, kasi nakakuha din tayo ng resistance. Ang problema nito, kung ito ang dalawang connection na to, kailangan makatawid dito or mayroon tayong makukuha ang resistance dito. Yan, yung dalawang connection natin na wiring, kailangan may resistance dito. Dapat yan lahat sila ay nagkaroon ng resistance. Ilipat natin yung isa dito, dito sa running nya, sa running or common. So wala tayong makuha ang resistance batay sa running at saka common natin. Running at saka speed natin, wala tayong nakuha ang resistance. Ayan o. So ibig sabihin yung connection nito hindi makakatawid sa speed. Lipat naman natin dito sa kabila, dito. Tapos dito tayo sa kabila. So wala pa rin. Yan, wala pa rin. So lipat tayo dito sa kulay pula. Kulay pula naman tayo na connection, o sa kanyang starting. Yan, sa red naman tayo. So wala pa rin, oh. Walang resistance na makukuha. Yan, dito tayo sa kabila. So wala pa rin. Ibig sabihin lamang, possible na problema nito ay thermal fuse o yung fuse na nandoon sa ating pan sa loob. Kailangan nating baklasin yung unit kapag ganito yung problema natin. Nakakuha tayo ng resistance dito sa dalawa, sa starting at saka running natin. Pagdating naman sa speed, nakakuha tayo ng resistance. Ibig sabihin lamang, yung resistance dito, kailangan makatawid doon sa kabila, kailangan makapag-reading tayo. So hindi tayo nakapag-reading, ibig sabihin lamang may problema tayo doon sa kanyang thermal fuse or sa kanyang thermal fuse doon sa loob ng pan motor natin dito. So ang gagawin natin dito, babaklasin talaga natin yung kanyang pan motor. Then i-replace natin ng panibagong thermal fuse yung pan na to. Kaya ayaw gumana dahil nag-open na yung kanyang thermal fuse nito. Ayan, so pagbaklas nito, tatanggalin talaga natin itong cover sa ulian, sa pan. Then tatanggalin din natin to, or pabadadaanin natin dito. Dito natin padaanin, or pwede rin naman dito yung pagbaklas. Ayan, so mamaya papakita ko na lang sa inyo, babaklasin natin yan. So pagbaklas niyan dito sa gilid, at saka dito sa itaas, ganon din naman doon sa gilid. Tapos dito naman, ang tanggal naman dito sa itaas, ito at dito, para matanggal yung kanyang evaporator side. So ayan, para matanggal natin yung pinakapan at ma-replace natin ng panibagong thermal fuse. Okay, so ayan, bali nabiyak na namin dito. Tatanggalin natin yung isang screw dyan para matanggal natin yung pan at saka yung cover dito. Meron palang isang screw yan dito sa ilalim dyan. Tatanggalin nyo yan sa may paa ng plastic na to, cover sa kanyang evaporator, sa kanyang condenser. Tatanggalin natin. Yan, balay natanggal namin yung pan. Tapos yung screw nya sa gitna, tinanggal ko na rin. Yan, tatanggalin natin to, yung pan, tapos yung cover nya dito. Yan, tinanggal ko na kasi nga lilinisin din namin to. Ayun. Tapos yung thread dito, yung nut, ito na yun, doon sa kanyang pan dito. Yan. Tapos tatanggalin natin to. Kahit hindi natin baklasin yung sa harapan, okay lang. Kahit dito na tayo magbaklas yan, dito natin hinangin sa loob. Yan, para mahinang natin yung
fuse at mapalitan natin yung kanyang thermal fuse. Okay? So sadyang matigas yan kapag tinanggal natin kasi ito nga natatamaan ng ulan to. Yung kanyang mga screw ay matigas. So gagamitan natin ng torch yan. So ganito. Para matanggal natin. So kapag walang torch yan, so mahirap talaga tanggalin at saka sobrang tigas. Yan, kailangan natin ng torch yan para sunugin yung kanyang mga screw para lumuwag. Yan. So natanggal na namin yung 4 na screw. So ito, paikutin na lang natin yung ano niya, pinaka-housing ito. Kasi tatanggalin pa natin yung 2 screw. Nut and screw ito. Ito, yung nut. Tatanggalin natin yan, tapos yung sa ilalim. Yan. Paikutin natin ito. Yan, para makita natin yung isa, ito rin. Yan. Painitan din natin yan ng torch para matanggal din natin. Okay? So ayan, balay tinanggal ko na yung kanyang fan motor. Yan o, nakatakip lang naman dito. Yan, bali binuksan ko na siya. Tapos dito, gagamit tayo ng analog. So mabilis naman buksan yan, gagamit lang kayo ng flat screwdriver ito. Para mabiyak nyo yung dalawang ano niya, cup, metal cup niya. Tapos ito naman yung kanyang running o yung pinaka-common niya. Ito naman yung starting. Ito naman yung speed. Yung dalawa. Check natin sa analog. Set lang natin sa extend. Naka-extend tayo. Kahit anong ang klaseng analog. 0 lang natin yung ating tester. Yan. Then, tingnan natin dapat, sabi ko ito ay mayroong resistance base doon sa ating digital tester, itong dalawa. Itong running at saka starting nya. Yan. May palo tayo sa tester yan o. Okay. So, dito naman sa kabila, sa speed nya, dapat may palo din naman ito. Kagaya ng pag-test natin sa digital tester. So, yun. May resistance tayo dyan. Nakukuha. Kaya lang pagdating dito, resistance to dito sa speed nya, meron siyang reading, hindi tumawid dito sa kabila dito. Sa dalawa din. Yan, hindi tumawid. Ayan. Tapos yung isa nito sa speed, lagay natin dito, ay hindi rin makatawid dito. Yan, binuksan ko na siya para makita nyo. Yung kanyang thermal fuse ay nandito lang. Dito lang yan. Sakit na kasi ito ng Panasonic. Dito. Ito yung wiring nya. So dito tayo magtatanggal ng ano, tali. Yan o. Kakat na natin. Kasi dito siya nag-end yung kanyang wire. Malamang dito yung thermal fuse nyan. Kakating ang gamit tayo ng ganito. Yung pangkat ng mga tali. Dito. Yan. Dito. Kakat ko lang muna. Hanapin natin kung saan banda. Kaysa naman bumili pa tayo ng bagong pan motor, is pwede naman niyang i-repair kapag ganito yung mga klase ng sira niya o sintomas. Pwede nating ma-repair yan. Thermal fuse lang naman papalitan natin. Kagaya lang naman ito ng mga electric fan. Electric fan natin ginagamit sa bahay. Halos kaparehas lang naman sila yan. Yan. So hanapin ko lang muna, papakita ko mamaya sa inyo. So bali nakita na natin yung kanyang thermal fuse. Ito yon. Ito yung tester natin. May palo tayo sa tester. Then ito yon, yung maliit na yan. Yan, ito yung paa ng thermal fuse. Kagaya ng electric fan to 150 degrees Celsius lang naman yan. Ito. Tsaka yung paa nya. Yan o. Lagyan natin ng test prod. So wala tayong palo sa tester. Yan.
Yan, wala namang polarity yon o walang positive, walang negative yung ating thermal fuse dito sa ating fan motor ng ating aircon. Kagaya lang naman yan ng mga electric fan. So walang palo. Putulin na lang natin yan at palitan natin ang thermal fuse ng electric fan. Ito. Yan, yung parang bigas na maliit to. Putulin natin to. Palitan natin ng bago. Yung sa electric fan yung gagamitin natin. Maraming tayo ng spare dyan. Putulin natin to. Yan. Tapos to. Maliit lang yan pero hindi gumana yung ating fan motor. So sana yun na tumalsik na. Ito. Yan yung thermal fuse ng ating fan motor. Kagaya lang ng electric fan na normal na electric fan natin sa bahay. Parehas lang naman sila. Okay, palitan natin to. So bali ito yung papalit kong thermal fuse. Yan, 145 degrees Celsius at saka 2 ampere na. Kasi yung original niya is 1 ampere. Papalitan ko siya ng 2. So marumay yung kamay natin dahil nga may ginawa pa tayo kanina. 145 degrees Celsius, 250 volts at saka 2 ampere ang specs ng fuse ni papalit natin. Okay, yung isa kasi is 1 ampere lang, yung original kanina ito. 1 ampere lang ito. So palitan natin ng 2 ampere. Ito. Okay, so putulin natin yung paa at idikit natin doon. Lagyan natin ng magandang pwesto yan. Tara, kakat na lang natin yung sobra ng fuse ito. Kakat na lang natin, tapos ilagay natin doon. Ihinangin na lang natin. Okay, papakita ko na sa inyo mamaya. So ayan mga ka-DIY, ito na, nilagyan ko na yung thermal fuse natin. Yan o. Ito isang paa niya. Ito na rin yung isang paa niya. So kanina walang contact yung magkabilaan. Ito lang yung may contact at saka to. Ngayon ay may contact na yan. Kapag wala pa rin contact yan mga ka-DIY, possible na nasira yung inyong thermal fuse ng paglagay nyo sa sobrang init ng inyong paghinang. Kaya kapag hinang kayo ng thermal fuse, ugaliin nyo ng mahinang nyo ng mabilis. Okay, dito tayo sa speed sa dalawa. Ito, naglagay natin yung isang test para dyan. Sa speed. Dito tayo sa starting. Okay na, sa running. Okay na. Ilipat natin sa kabilang speed dito. Sa orange naman. Then sa speed tayo ulit. Sa starting. Okay. Then sa running niya o pinaka-common. So okay naman. Yan, kung napapansin nyo, itong dalawa, nagkaroon na ng contact dito sa dalawa. So yung running at saka starting natin ay nagkaroon na ng contact papunta dito sa ating speed. Ayan. So okay na yan mga ka-DIY ito. Lalagyan na lang natin to ng cable tie. O cable tie na lang natin yan. Ibabalik natin dito. Tapos ilalagyan natin ng cable tie. Ayan, okay na yan. Tapos isasara na lang natin at ikakabit mismo doon sa pinaka-unit natin doon sa nabili natin na aircon. Okay, so ganun lang mga ka-DIY. Sakit na kasi ito ng Panasonic dati pa. Yung mga issue ay fan o yung fan motor hindi gumagana. Pero gumagana naman yung mismo compressor at lumalamig. Common problem ito ng Panasonic. So issue talaga ng Panasonic yan yung fan motor. So ayos mga ka-DIY, ilalagay na lang natin doon sa aircon. Bale, nalinisan na rin namin kanina yon. Papakita ko lang sa inyo. So dito tayo. Yan, nalinisan na namin yan. Yan. Yan o, Panasonic. Okay. Nakliningan na rin namin kanina yung pressure washer. Yan. So, bale, binalik na natin yung pinaka-pan niya. Ito na, inasimbol ko na yung pinaka-pan motor. Tapos, yan, yung kanyang takip, Panasonic, Panasonic. Power on natin dito sa natin. Outlet. So, select natin sa low pan. Yan.
Ayan siya. So gumagana na yung low pan natin sa high pan. Ayan, gana na. Ngayon sa compressor na naman tayo. Dito tayo sa compressor. Yun. So ayan mga ka-DIY, bale yung kanyang ambient temperature kanina is 30. Tapos nilagyan natin siya ng temperature. So yan, 21 na siya. Ayan, nilagyan natin yung sensor dito. Pumatak na siya ng 21 sa ating temperature. Pero sa ambient natin o dito sa paligid natin, nasa 30 yan kanina. So working na siya at nagtutubig na. Ibig sabihin kapag nagtubig yan, magandang kondisyon ng aircon kapag tumubig yan at saka tumutulo yung tubig doon sa likod. Nandito nagmumula yung tubig talaga. Sa ano naman natin, sa amperahe naman, lagyan ko siya ng amperahe. Pumalo sa 5.11 ampere o 5 ampere, sarado 5 ampere. Dito naman sa specs niya sa Panasonic, sa rated current natin is 5.4 maximum. So tamang-tama lang. Tamang-tama lang yung amperahe na binabato ng ating clamp meter base doon sa specs ng kanyang kaha, sa specification. So yan, okay na yan mga ka-DIY at okay na yung ginawa natin. Ganun lang, fuse lang yung papalitan nyo kapag napundi. At saka common problem naman ito ng Panasonic window type na aircon. Yan, so hanggang dito lang ating video mga ka-DIY at maraming salamat sa inyong panonood. So again, kitang-kita ulit tayo sa mga next vlog natin. So GM Tutorial, bye bye.